Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, ngayon ay araw ng Miyerkules. Tayo ay papasimana sa ating gawain. Pero bago ang lahat, awitan muna natin ang Panginoon ng steadfast love. Praise God. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Mula sa umpisa, steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Things about there are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Awitin nga natin ito sa Tagalog. Pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamahali. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatan ay dakila. Minsan pa, pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamahaling. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatan they are new every morning. Hallelujah. There are new every morning.
faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Pasalamatan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahabagan sa atin. Salamat sa inyo, Panginoon. Kaya nyo, Panginoon, sa oras na ito, sa umagang ito, ng aming mga pagbubulay-bulayan ay maunawaan po namin. Tumimo sa aming mga puso at makita namin kung gaano po kayo maawain sa ibig niyong kawaan. Hallelujah. Natawagan ko si Endel. Ako na tayo sa panalangin. Praise God, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. Holy Spirit. Tayo po ay manalangin po namin Diyos. Ibigay po namin kayo sa oras na ito. Salamat po sa panibagong umaga na inyo pong binigay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng inyong mga salita. Hindi katulad, Panginoon, sa ibang bansa ay pahirapan para makahawak ng Biblia, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kami ay patuloy na kakaroon ng panibagong lakas mula sa inyong mga salita sa pamamagitan ng devotion na ito, Panginoon. Salamat po, nawa ang inyong mga mensahe ay matandaan at magrema sa aming puso, Panginoon, ang inyong nais na mensahe sa amin sa oras na ito. Wala niyo po ang bawat isa, kaya hindi po ang inyong gagamitin, Panginoon, ay siya po inyong samahan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Morning po sa inyong lahat. Nabati ko po si Sister Anita Katimbong, si Sister Gina Yen, Brother Alan Rocreo, kay Pastor Jojo Teruel, kay Brother Jemiel Malaborbor. Good morning po sa inyo. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat din kay Pastor Jojo. At tatapunan na yung aming pantaksi. Salamat sa Panginoon. Kasi kahapon ay nagpe-pray na ako na pupunta kami sa hospital, Lord. Pero instantly, bago kami pumunta ng hospital ay tumugon ng Panginoon. Ginamit si Pastor Jojo. Kita nyo naman. First time na tumawag sa akin yan. Salamat sa Panginoon. Natugunan yung aming pantaksi. Maghapon kami sa hospital. At kanina, nagpe-pray ako kung magdidivotion tayo dahil sobrang pagod ko kahapon. At hindi lang pagod sa katawan, kundi pagod sa loob. Dahil yung mga doktor pa nagsasalita ay hindi ka na-encourage. Puro pag nagsalita sila, puro kawalang pag-asa kagad. Pero salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng pag-asa. Amen. Amen. Sa umagang ito, basahin natin yung ating teksto. John chapter 8 verse 2 to 11. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng kaya't umupo siya at nagsimula siyang nagturo. 3. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Inaharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. 5. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? 6. Itinanong nila ito upang subukin siya at nang maiparatang sila sa kanya, laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. 7. Patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. 8. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. 9. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. 10. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? 11. Wala po, Ginoo, sagot ng babae.
Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang topic. Ang topic po natin ay huwag kang humatol. Ano sa English na? Judge not. So, umagang ito ay talagang very exciting yung ating pag-uusapan. At kailangan natin maintindihan at maunawan ano ba ang damdamin ng Diyos sa isang nagkakasala. Ano ba ang damdamin ng Panginoong Hesus sa isang makasalanan? Kaya very exciting ang ating pag-uusapan ngayon. Handa na ba kayo? Amen. At salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa mga kasama natin sa FB. Praise God. Judge not. Huwag kang humatol. Sa verse 11, kahit ako, sabi ng Panginoong Hesus, hindi kita hahatulan. Sino pa tayo? Diba? Okay. Mula sa Ehipto, inilabas ng Panginoon ang mga Israelita. Mula sa Ehipto, ay inilabas ng Panginoon ang mga Israelita. Kaya sa kanilang paglalakbay, papuntang Promised Land o Kanaan, ay nagbigay ng Diyos ng kautusan. Binigyan niya ang Law of Moses sa Mount Sinai. Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, iniligtas na ang mga Hudyo o mga Israelita mula sa kasalanan. Ano yun? Kasi nasa Ehipto sila eh. Ang Ehipto o ang Egypt ay simbolo ng worldly o kasalanan. Inilabas ng Diyos yung kanyang bayan mula doon sa mga tao o sa lugar ng kasalanan. Kaya dito maunawaan natin na ang mga Hudyo o mga Israelita pinili na ng Diyos as a chosen nation bago niya ibinigay ang kautusan ni Moises. Kaya ang kautusan ay hindi ibinigay sa mga Hudyo para maligtas. Bakit? Chosen nation sila eh. Iniligtas na sila ng Panginoon, ng Diyos, sa mga makasalanan. Kaya wala pa ang kautusan, ay ipinakita na ng Diyos yung kanyang pagliligtas sa mga Hudyo. Kaya dito maunawaan natin, itong mga pinili ng Diyos ay tinawag na bayan ng Diyos. Ibig sabihin, chosen nation. So, bakit ibinigay ang kautusan? Para sila ay mamuhay ng tama. Amen? Para sila ay mamuhay ng tama. Kaya ibinigay ang kautusan. Amen? Naunawaan? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kautusan ni Moises at ang paghatol. Kaya, Sister Rami, John chapter 8, verse 2 to 5. Diyan muna tayo. Verse 2 ng chapter 8 ng John. Good morning po sa ating kapatid na si Mary Chris Claudio at ang ating kapatid ni si Rosalie Laksigan. Verse 2 po ng John 8. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula na siyang magturo. 3. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalun niya. Iniharap nila ito sa karamihan. 4. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalun niya. 5. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Okay. So, sa verse 2, ulitin mo yung verse 2. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimulan siyang magturo. Kinabukasan, nagbalik na siya sa templo. So, gaya na sinabi ko kahapon, ang Panginoon, pagkatapos mag-devotion, mag-pray, tsaka siya nag-ministeryo. At kinabukasan nga, yung mga kausap niya, bumalik ka doon sa Rami. Di pa tayo tapos. Yung mga kausap niya, sino yun? Mga Hudyo.
yung mga leader ng mga Hudyo. Yun ang kausap niya kahapon. At eto na naman. Sabi diyan, eto na naman. Para ano? Para ba tignan siya na magaling magturo? Siya nga pala, bago ang lahat. So, sa ating text, sino yung mga karakter, yung mga main character dyan? Una, yung mga tao. Kasi bago dumating yung mga Hudyo, nagtuturo ang Panginoon. Naunuhan nyo? So, may mga tao. Hindi ko alam kung gaano karami. Pero ang isang alam ko, gusto ng mga Hudyo na mapahiya yung babae. Yun ang alam ko. At binubulay-bulay ko yan. Kasi ang mga tao, alam mo, ugali ng mga tao, mampahiya talaga eh. Kaya dito, makita nyo, yung mga tao nandun. Sino ba yung mga main character? Yung mga Hudyo. Yung mga leader ng mga Hudyo. Yung mga tagapagturo ng kautusan. Sino pa? Yung babae. Sino pa? Si Jesus. Amen? Okay. So dito maunawaan natin na habang nagtuturo ang Panginoon, dumating itong mga tagapagturo ng mga kautusan. Itong mga religyoso. At verse 3, Sister Rami? Verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. Okay, tuloy pa. 4. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Okay. Anong verse ka na? 4 po. Okay. So, isa pa pala, Pariseo. Yung Pariseo ay napakagaling sa kautusan. So dito, maintindihan at maunawa natin, nahuli daw saan? Sa akto. So pag nahuli sa akto, caught on the act yun. Tama ba? Amen. See? O, ibig sabihin, so dito, nasaan yung lalaki? Caught on the act eh. Kasi dyan, sinabi, etong babaeng ito, nahuli sa akto. Nang ano raw? Pangangalo niya. Verse 5. Verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Yun. So, ayon sa kautusan ni Moises, alam niyo ba, ginamit nila yung kautusan ni Moises. Kaya, sa tingin niyo, hindi alam ng Panginoon yung kautusan ni Moises? No. Siya nga yung nasa loob ng kautusan eh. Yung nasa loob ng kautusan ni Moises, ang Panginoon yun. Siyempre, hindi yan nila kilala ang Panginoon. Kaya dito ba unawaan natin, pag iniisip ko yan, senaryo yan, napakasama ng tao. Ba, sino ba babae ang gusto mapahiya? Napakasakit yan. Yung babae, gusto kong pahiram ng imagination niya. Yung babae, nahuli sa pangulan, yung mahuli ka lang, nakakahiya na eh. Di ba? Tapos dadalhin ka pa sa maraming tao. Napakasama. Talagang inalis ka ng kahihiyan, tinanggalan ka. Bakit? Hinarap ka sa maraming tao eh. Eh ngayon, kung nahuli nyo sa akto, nasaan yung lalaki? Nahuli nyo sa akto eh. Alam nyo bang hindi ka pwede mangalo niya na iisa ka lang? May nakangalo niya bang nagsasarili? Hindi nahabol mo ba yung pinag-usapan natin? Nahabol mo? Ha? Oh. Kaya dyan, makita nyo, kung nahuling nangangalo niya itong babae, bakit wala yung lalaki? Eh, ayon sa kautusan ni Moises, babatuhin, papatayin, hanggang sa mamatay. Tingnan natin yung kautusan ni Moises. Umpisa natin sa Leviticus, chapter 20, verse 10. Leviticus.
Leviticus chapter 20 verse 10, ang lalaking maangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Okay. Tingnan ang sinabi dyan. Daniel, pakiulit mo ulit yung sinabi dyan. Sa verse 10 po, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Okay. Kung ibabangga natin sa verse 5 ng John chapter 8, ang layo na. Malayo. Bakit? Yan yung kautusan mo, Moises eh. Sino ba binabanggit yan? Lalaki. Lalaki ang unang binabanggit dyan. Nasa na yung lalaki? Yun nga ang problema eh. Yun ang problema sa batas ng tao. Sa hustisya ng tao. Pinalulusot ang iba. At ang isasakdal lang, yung gustong isakdal. Yan ang korte ng tao. Kaya dyan maunamaan natin na dapat, sabi ko nga, dalawa dapat yan. Hindi pwedeng isa lang. Tingnan nyo. Kaya ano nangyayari ngayon? Yung mga Pariseo, yung mga tagapagturo ng kautusan, kalahati lang ang tama. Half truth. Kalahati lang. Bakit? Kasi nahuli yung babaeng nangalo niya. Tingnan nyo. Ang sabi daw, patayin daw hanggang sa mamatay. Bakit iisa lang? Nanuhan nyo? Kaya, dyan makita natin, yung paraan ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo ng kautusan, talagang, ang intensyon nila, hindi talaga para bigyan ng ustisya yung kautusan. Hindi para tuparin ang kautusan, kundi para hanapan ng butas ang Diyos, ang Panginoon. Para hanapan ng butas ang Panginoon. Kung ano ang masasabi niya rito. Idagdag pa natin ang Deuteronomy 22:22. Yan ang kaparalan niyan. Sabi po sa Deuteronomy chapter 22 verse 22, kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. So, ano mapapasin nyo? Lalaki ang unang tinutukoy dyan. At yung babae, damay na lang yun. Sabi nga niyan, pareho sila. Pero ang talagang, yung cast dyan, yung main dyan, lalaki. Kasi siya nag-initiate eh. Kaya, nanawaan niyo ba? Kaya, dito, half-tooth lang yung yung sinasabi ng mga Pariseo, yung mga leader. Hindi talaga naiintindihan nila na yung kautusan ni Moises, na-interpret nila ng mali. Ulitin ko, yung ikinukot nilang batas, na-interpret nila ng mali. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan. Yung mga nagtuturo ng Bible, kuminsan half-truth. Kuminsan, mali ang interpretation. Kasi, mali na kagad ang interpretation dyan. Kasi, ay kinukot nilang batas, yung kautusan ni Moises, dalawa. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa ng mga Pariseo? Babae lang. Bakit? Bakit iniligtas nila yung lalaki? Tingnan mo yung hustisya ng tao. Bakit nila iniligtas? Di ba? Ganun ba ang paghatol? Hindi. Alam niyo ba? Ang paghatol, dalawa. Nanuhan nyo? Kaya makita natin, kuminsan yung nag-interpret ng kautusan o ng Bible, pag half-truth, kuminsan nagkakaroon ng kalituhan. Kung mali-mali, minsan yung pagde-deliver ng pagkakaunawa ng Bible, kasi half-truth eh. Maraming ganyan ngayon.
Marami na nangangaral ngayon. Half-truth. Amen? Kasi bakit? Anong intensyon nila? Hindi talaga, para pagtibayin ang kautusan ni Moises, kundi hanapan siya ng butas para ipapatay. Yun talagang motive nila, layunin nila. Anong ginawa ng Panginoon? Tuloy mo, Sarami, verse 6. Verse 6 ng chapter 8, John. Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Okay. So dito, maintindihan natin, no? Anong sabi sa andyan? Sabi sa verse 6? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Makinig kayo. So dito makita nyo, alam ng Panginoon ang kautusan. Alam ng Panginoon na itong mga Pariseo, ina-interpret nila ng mali ang kautusan. 2, kalahati lang ang tama sa kanilang pag-i-interpret. Bakit? Kasi isang babae lang yung dinala nila Kala ko ba nahuli sa akto? Nanuan nyo? So, ibig sabihin, nasa na yung lalaki? Nanuan nyo? Pero dyan, malinaw, para subukin lang ang Panginoon. Hindi talaga para tuparin ang kautusan ni Moises. Ano sabi dyan sa verse 6? Para subukin lang. Yun talaga ang motibo nila. Nang may maiparatang. Diba? Bakit? Gusto kasi nilang ang Panginoong Hesus mabutasan para ipapatay. Siya talaga ang gustong ipapatay. Hindi yung babae. Nakukuha nyo? Siya ang gustong ipapatay. Kala mo nagmamaganda loob Tinawag pang, Guro, ang babaeng ito ay nahuli namin sa mga lunya. Abay, ano yung sinabi Mr. Cathy kanina? Binanggit yung guro. Binanggit siya na, ba? Kunyari nagpapasa. Oo. Ano yung term na ginamit to? Yung insubmission? Insubmission. Kunyari, nagpapasakop. Maraming ganyan Kunyari, nagpapasakop. Tuloy, 7 Sarami. Verse 7, patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Okay. So dito, mababasin nyo, sumulat ang Panginoon, saan? Sabi sa verse 6, saan? Sa lupa. Hindi sa sahig. Kasi yung sahig, simento yun. Sa lupa. Marahil, yung panahon nila, hindi pa simento yung mga sahig. Katulad natin, tiles na. Nung panahon ng Panginoong Hesus, yung nagtuturo siya, lupa, yung kanilang tungtungan. At sumulat siya. Ano ang ibig sabihin nun? Dead ba ang Panginoon? Hindi niya pinansin. Bakit? Alam niya insubmission, alam niya kalokohan lang to Alam niya na siya talaga ang puntirya para mahanapan. Bakit? Kasi kahapon lang kausap niya yan Ngayon nandiyan na naman. Kinukulit siya. Nagtuturo siya, iniistorbo siya. Binigyan pa siya ng kaso. Siya na pa ang unang humatol, pero alam ng Panginoon, mali. Mali. Bakit? Kasi ang totoo lang, hindi talaga yung babae. Ipinahiya lang nila ang babae. Napakasama. Napakasakit. Pero maling-mali sila ng napagtanungan. Tuloy mo sa rami. 7 ulit. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Okay, 8, tuloy. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Dead ma. Di sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ang galing ng Panginoon, no? Dead ba siya? Susulat lang siya. Nag-iisip-isip siguro yung babae. Sino kaya unang babato sa akin? Ito para sa iyo?
Mga tao? No? Sino kaya unang babato sa akin? Nakita nyo? Kaya dyan maintindihan natin. Ano nangyari? Tuloy, Mr. Rami. Verse 9, Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Now, makinig kayo. Mali sila na napagtanungan. Mali sila nang napagtanungan. Bakit? Paano ba magtrato ang Panginoon sa isang makasalanan? Paano? Mali sila na napagtanungan. Bakit? Hindi ahayaan ng Diyos ang isang makasalanan mapahiya. Ano ba? Amen. Kung ang tao gusto niya mapahiya ang kapwa niya, ang Panginoon iba. Lucas, ano muna tayo? Matthew 9. Matthew natin. Matthew chapter 9. Pakalista nga lahat yan. Mateo chapter 9 verse 13. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Yun. Hindi nila alam, ang Panginoon nagparito para sa makasalanan. Amen. Kaya mali sila napagtanungan kasi nagparito ang Panginoon para proteksyonan. Nagparito ang Panginoon sa lupa hindi para ipahiya. Hindi para ipahiya ang mga makasalanan. Para ano? Para lukuban niya. Para bigyan niya ng bagong buhay. Amen. Bagong buhay. Maling-mali sila. Kaya sabi niya, habag ang ibig ko. Bakit? Yung mga Pariseo, gusto ko na sabihin sa inyo, yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga Hudyo, perfect sila pagdating sa tithes. Sa Matthew 23, verse 23 to 24, perfect sila pagdating sa tithes. Pagdating sa offering, perfect sila. Kaya hindi na pinagtatalunan ng tithes and offering dyan ng Old Testament. Bakit? Perfect nila yan. Pero hindi nila perfect yung habag. Mapagbataas kasi sila. Kaya sabi ng Panginoon, habag ang ibig ko. Kaya sabi ko nga sa Exodus 33 verse 19. Pakabasa nyo nga. 33 verse 19. Bago tayo mag-Lucas 19:10. Ano oras yun? Okay. 19. Exodus 33 verse 19. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Amen. Kaya alam nyo talaga, mga kapatid, ang Diyos natin ay mahabagin. Kahabagan ko ang ibig kong kahabagan. Sabi niya kay Moses, ipapakita ko sa iyo ang glory ko. yung katatayuan ko, yung glory ko. Pero ipapakita ko rin sa iyo ang kahabagan ko. Kaya nga makita natin mga kapatid, maling-mali yung mga Pariseo, yung mga tagapagturo ng kautusan, maling-mali sila sa napagtanungan nila. Bakit? Nagparito ang Panginoon para hindi pahiya ang makasalanan. Nagparito ang Panginoon para kanyang iligtas. Sino mapahiya? Ang Panginoon. Bakit? Saan na pa ako sa krus eh? Kaya Lucas 19:10, nakanino yun? Lucas 19:10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yun. So yung babae pala, naligaw. Bakit? Di ba sabi ko nga sa inyo,
marahil yung babae ay Hudyog babae. Hudyo siya. Kasi mapasin nyo yung talata, nagparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang naligaw. So yung term na naligaw, ibig sabihin, Hudyo yan. Pero, sabi ko nga sa inyo, pag ang tupa ay nawala sa kulungan, nawala ba yung kanyang pagkatupa? Naging lobo ba siya? Hindi, tupa pa rin. Kaya ang trabaho ng pastor nga, kalawitin yan. Ano sabi ng Panginoon? Iiwan ng 99 para hanapin yung isang nawawala. Amen. Kaya, dito maunawaan natin, hinahanap ng Panginoon. Mali sila na napagtanungan. Kung paano ang Panginoong Jesus magtrato sa isang makasalanan. Kasi bakit? Hindi niya hayaang mapahiya ang mga nagkakasala. Pagtatakpan niya yan. Ano ang ibig sabihin? Sisirain niya ba ang kautusan? Taramin, pakituloy mo. Anong verse na? 9 po. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. 10. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo? Okay. So dito makita nyo, nag-alisan. Kaya topic natin, judgment eh. Nag-alisan. Kaya makita nyo dito, sinisira ba ng Panginoon ng kautusan? Bakit? Hindi niya binato eh. Matthew 5:17 to 18. Diyan may oras pa ako? 39 po. Okay, sige. Mateo 5 verse 17, Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi tuparin. 18. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay, diyan ka lang ha. So dito, 17, nagparito ang Panginoon para tuparin ang kautusan. Hindi para ano daw? Para labagin, tuparin. At paunawa natin dito, ang Panginoon, siya lang ang, may karapatang bumato. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi yung babae, nakasupong ng biyaya at katotohanan. Kaya dyan makita nyo, nagparito rin ang Panginoon para tuparin ang kautusan, hindi para ulit yung mga atisin. Naparito ako hindi para ipawalang bisa ang mga iyon, kundi tuparin. Okay. Nagparito siya hindi para pawalan ng bisa. Tuparin. Ano ibig sabihin? Ang ibig ko sabihin, yung kasalanan ng babae, inako niya. Bakit? Papasanin niya yung kasalanan ng babae. Hindi lang yun. Yung kasalanan ng buong tao. Siya dapat ang batuhin, ang Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Ipinako sa krus. Kaya lahat ay nakasumpong ng biyaya. Amen. Amen? Kaya mapasin nyo dito, sa 18, dagdag ko lang to, 18, sing pa ulit. 18. 8, verse 18, Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay. Natutupad ang lahat. Meron kasi ako yung, isa pang application dyan, pero wag na yun. Eto, tingnan nyo nagparito ang Panginoon para hindi ipawalang bisa ang kautusan. Now, ano sabi si 18? Maglalaho ang langit at lupa. Ang kapatid, gusto ko maintindihan ng iba. Kaya yung iba kasi, nung
panahon na, ewan ko kung ilang taon na nakakaraan. Yung Old Testament, ang sinasabi nila, wala nang bisa yan. Puro New Testament na lang tayo. Anong ibig sabihin? Tingnan sabi si 18, maglalaho ang langit at lupa. Ibig sabihin pala, ano yung maglalaho? Langit at lupa. Pero tingnan nyo, kailangan natin maintindihan lahat. Kasi, ikinukot nila yung verse na yan, no? At sinasabi nila, ang Old Testament, wala nang bisa yan. Kasi lipas na yan. At tingnan nyo si 18, maglalaho daw ang langit. May langit pa ba? May lupa pa ba? Sagot nga kayo, may langit pa ba? So, ibig sabihin, may kautusan pa. Pero ang pagkakaintindi ng iba, yung kautusan, yung inabolis ng Panginoon, ano yun? Ceremonial law. Hindi moral law. So, ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, yung kautusan ay binigay sa mga Hudyo, hindi para sila maligtas. Kundi sila ay makapamuhay ng tama. Amen? Kaya, diyan maintindihan natin, no? At maunawa natin, kung paano pinagtitibay ng Panginoon yung kautusan. Maling-mali yung mga Hudyo. Naanoan ba? Bakit? Kasi ang talagang motibo nila, ano yun? Para hulihin lang ang Panginoon. Kaya, verse 11, Starami. Okay. Verse 11 ng John 8, wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Okay. So, siguro iniisip ng babae, kinakabahan pa siya, dahil katapusan niya na, pero ano nangyari? Walang bumato. Mula patanda, hanggang bata, umuwi. Kumisan, iniisip ko, naisip kaya ng babae na, na walang bumato, ay lahat pala kami makasalanan eh. Pero ang babae, marahil kinakabahan pa eh. Wala siya pagmalaki. Hindi niya sinabi, kita nyo na, walang bumato, pare-pareho lang kami. No? Pare-pareho lang kami. Walang bumato eh. Hindi. Kinakabahan siya nagsalita na, wala akong bumato eh. Ang sabi ng Panginoon, kahit ako, hindi kita hahatulan. Umuwi ka na at huwag magkasala. Ano ang tinanggap ng babae? Biyaya. Ano ibig sabihin ng biyaya? Unmerited favor. Nakatanggap ka ng isang bagay na hindi ka karapat-dapat? Biyaya. Ano sabi ng Panginoon? Umuwi ka na at huwag magkasala. Biyaya at katotohanan. John chapter 1 verse 14 to 17. Diyan tamang tatapos. Pakibasa ng malinaw at malakas. John chapter 1 verse 14 to 17. Sabi po dito, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. 15. Okay, wait muna. Wait. So dito, ipinakita ng Panginoong Jesus, nung siya'y nandito, siya'y puspos ng biyaya. Tingnan nyo, nahuli yung babae, nangangalo niya. Anong ginawa niya? Niyakap niya para wag mapahiya. Hindi niya literally, pero dito pinakita ng Diyos yung kanyang proteksyon. Pinakita ng Panginoon yung kanyang proteksyon
Para ano? Wag mapahiya yung babae. Bakit? Kahiyan yung ginawa ng mga Parisiyo eh. Nakakaya sa babae yun ah. Pero pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig at kahabagan. So nakatanggap siya ng biyaya. Tuloy din. 15. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako'y panganak. 16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, na naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. 17. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Yun. Siya'y puspos ng pag-ibig. So, ano ang tanggap ng babae? Biyaya, grace. Biyaya at katotohanan. Kaya alam no, hindi pwedeng biyaya at biyaya lang. Hindi pwedeng grace and grace lang. Kasi di ba, marami ngayon di ba? Panahon natin ngayon, kahit sa Baguio, grace lang. Hindi grace lang. Grace and truth. Biyaya at katotohanan. Tingnan nyo ha, ang sabi ng Panginoon, kahit ako, hindi kita hahatulan. Uwi ka na, yun, grace, biyaya, at huwag magkasala, truth. Kaya, ang binibigay niya sa atin, grace and truth, biyaya at katotohanan. Kasi, ang katotohanan, para maintindihan natin, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Yan ang katotohanan. Ano pa? Ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Anong ibig sabihin? John 3:16. Anong ibig sabihin? John 3:16. For God so loved the world. So loved the world. So loved the world. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Gayon. At yung gayon na yan, ang katumbas yan, yung kanyang anak. Gayon na lamang kanyang pag-ibig. Kaya mali sila ng napagtanungan. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Jesus, iba ang trato sa mga makasalanan. Ano yun? Pinoproteksyonan. Hindi maganda mangalo niya. Hindi maganda magkasala. Pero ang Diyos, binibigyan niya ng pagkakataon para mamuhay. Hindi hatol kagad. Hindi ipahiya kagad. Binibigyan niya ng biyaya. Pagkakataon. Kasi hahatol ang Diyos sa tamang panahon. Buksan niyo sa Mangaral, chapter, Mangaral, 3:17. Try nyo nga. Baka nagkamali ako. 3:17. Sa loob ko'y nakatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may kapanahon na sa lahat ng bagay. 3:18. Oo. Basa ka dito. 3:17. Pangaral 3:17. Sa loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti, pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Yun, hindi panahon ng paghatol. Panahon ng biyaya at katotohanan. Hatol lang pa. Alam ni Satanas yan. Alam ng Diablo yan. May paghatol ang Diyos. May itinakdang panahon ang Diyos para sa paghatol. Day of Judgment. Amen? Pero siya'y bumaba rito. Hindi para hatulan sa libutan. Para bigyan ng biyaya. Tingnan niyo mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon. Kahit siya, hindi siya umatol. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Malinaw, hindi pa panahon para humatol. Panahon para magpatawad. Panahon para tumanggap ng biyaya at katotohanan. Amen? Malinaw. Kaya, ibinibigyan ang kautusan sa mga Hudyo, mga kapatid, para sila'y mamuhay ng
tama. Galatia 5:14. Pakibasa. Galatia 5:14. Galatians chapter 5 verse 14. Sapagkat ang buong kautusan ay nahuuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun. Yun pala yung buong kautusan ni Moises. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Nanawaan niyo ba? Amen. Ibig sabihin, itong mga tagapagturo ng kautusan, hindi talaga nila natutupad. Kasi talaga, gusto kong ipakita ng Panginoon, kung siya man ay makasalanan, no, binibigyan niya ng pagkakataon. Yun ang biyaya eh. Another chance. One more chance. One more chance ulit. Para sa'yo makapamuhay ng tama. Yun ang dahilan. Kaya, anong oras sa Angel? 53 po. Yan ang tama. Kaya, dito maunawa natin, paano magtrato ang Panginoon sa mga makasalanan. Alam niyo mga kapatid, ito ang gusto ko sabihin. Excuse me. Sa bawat isa. Kung meron man sa atin, sa mga nanonood dyan, at sa manonood pa, na mayroong ganyang sitwasyon, huwag kayong magtubiling lumapit sa Panginoon. Bakit? May pag-asa sa Panginoon. Amen. Pangalawa, ang Diyos ay tapat. Naiintindihan niyo ba yun? Huwag kayong magtubiling lumapit sa Panginoon kasi may pag-asa sa Panginoon. At ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos. Tatanggapin nila kayo. Tatanggapin kayo ng ating Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Huwag sabihin ng iba na pag meron kayong nakita pumapasok sa simbahan, masusunog ka dyan. Okay, masusunog ako dyan. Hindi. Huwag sabihin ng iba. May pag-asa sa Panginoon. Biyaya at katotohanan. Kasi ang gusto ng Panginoon, makapamuhay tayo ng bago. Amen? Gusto niya tayo bigyan ng bagong buhay. Kaya ganun na lang ka-prostrate ang Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayo mga nauuhaw. Bakit? Alam ng Panginoon na nasa kanya yung solusyon. Ang problema ay lumapit ang tao. Kapatid, kung meron mang nasa ganyang sitwasyon ngayon, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Hindi ka itatabuhin ng Panginoon. Ang mga lalaki, hindi ka sigurado dyan. Pero sa Panginoon, nakasisigurado kang iibigin ka niya. Amen. Amen? Alam niyo, yung mga lalaki, binibigay ng Diyos. Hindi lang, pati ang babae, galing sa Diyos yan. Pero tandaan natin, kung meron mang totoong magmamahal, yun ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Verse 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Dagdagan natin, pakibasa, 1 John 4:8. Pakibasa, kung tama ako. Ngayon pag tama ako, sige. 1 John chapter 4, 7, and 8. 4, 7, and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sana maunawa nating lahat yan. Na huwag tayong hahatol basta-basta. Pag meron kayong nakita o na-encounter na ganyang sitwasyon, huwag kayong hahatol. Bakit? Mahal yun ng Panginoon. Gusto ng Diyos, yung mga nasa ganong sitwasyon, malaman nila na sila ay may pag-asa pa. Hindi sila hahatulan. Alam ng Diyos yan. Lapit lang! Lapit lang! Lapit lang!
No? Pag kayo ay nakakita ng ganyang sitwasyon, walang hahatol. Bakit? Ang Diyos nga ang Panginoon nga hindi humatol May pag-asa sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay tapat. Huwag kayong magtubiling lumapit sa Panginoon. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang luba at kayo aking pagpapahingin. Ano ibig sabihin niya? Bibigyan niya kayo ng bagong buhay. Bagong buhay. Amen? Steadfast love. Sir Cathy? Past love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ito'y laging sagana. Hallelujah. Ito'y laging sagana. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapatan Ito'y laging sariwa. Hallelujah. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan niya'y dakila. Katapatan They are new every morning. Hallelujah. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Pasalamatan natin ang Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong kahabagan, sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Lord. Kung malalaman lang nila ng mga tao na tinatanggap nyo ang lahat ng uri ng mga taong makasalanan, basta lumapit lang sa inyo. Hindi po kayo namimili. Lord, salamat sa inyong pag-ibig. Kaya nasabi nyo, kahabagan ko ang ibig kong kahabagan. Maawa ako sa ibig kong kaawaan. Salamat sa inyo, Panginoon. Lord, nasa inyo lang po ang pag-asa namin para kami mabago. Kailan po na
Dalangin ko sa bawat mga kasama ko, kahit ako, Panginoon, kahit ako ay patuloy namin kayong tularan, Panginoon. Kayo ang pinakamalinaw na halimbawa, example, sa aming buhay, sa aming sarili. Kayo ang malinaw na example, Panginoon. Salamat po sa iyo, Sister Cathy. Jesus, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag magkaroon ng ganitong klaseng pananaw o pag-iisip o ugali na huhusga sa aming kapwa ayon sa kanilang mga nakikitang ginagawa. O Diyos, tulungan niyo kami na maging kagaya niyo, Panginoon, na nagsasaliksik ng iyong salita, hanapin ang katotohanan, Lord, at bigyan niyo kami ng pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon, at mata na kagaya ng inyong mata. Tumitingin ka hindi sa kasalanan ko, hindi sa magagawa ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng puso na kagaya ninyo, Panginoon, na umiibig maging sa mga kahatol-hatol na gawain ng aming mga kaibigan, kapatiran, O Lord God, mga mahal sa buhay. Tulungan niyo kami na maging mahabagin, Panginoon, at mapanalanginin at humahakbang patungo sa pag-ibig na iyong itinuturo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya sa buhay ni Pastor Jim. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-aliw sa kanya, magbigay ng kalakasan at Lord, at kakayahang magpatuloy sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Lord God, at kayo maluwalhati sa kanyang buhay. Lord, hindi siya, Panginoon, kung hindi ikaw na gumagawa sa kanya para patuloy siyang makatayo, O God. Sa inyo pong papuri at pasasalamat, magayon din sa aming mga kasama na nagsasalo-salo sa inyong salita tuwing alas 5 ng umaga sa tapat ng Diyos. Kayo po ang patuloy na gagawa at patuloy na magpapahayag at magdadala sa bawat isa ayon sa inyong mayamang pastulan, Panginoon. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Pastor Nilo, Sister Leonora Santiago, Sister Liway Anorico, Ulysses Alangdeo, Sister Aquino Raymar, Sister Mayor, Pastora Grace, Brother Joshua Dimabayaw, at Sister Kaisel. Good morning. Sister Ate Isabel pala.